Alam mo ba kung bakit napakadaming negosyante na hindi umaasenso at napakadami ding negosyante na umaasenso? Alam nyo kung ano yung pinanguhugutan nila? Di nyo alam, no? Ngayon malalaman nyo kung di nyo alam. Pero kung alam nyo na, wag nyo nang alamin. Sa tulad ko na nagninegosyo, hindi talaga kasi ako nakikinig dun sa sinasabi ng iba na napakamahal ng paninda mo. Kasi ako yung gumagawa, ako yung namumuhunan, tsaka alam ko yung quality ng paninda ko. Kaya bakit ko sila susundin na murahan yung paninda ko kung alam ko naman na sapat naman yung presyo na ginagawa natin o ipinaprice natin doon sa mga paninda natin. Napakadaming mga negosyante na nasisira dahil sa pagsisimula at dahil sa pakikinig nila doon sa ibang tao na wala namang kinalaman sa pagninegosyo. Tulad niyan, halimbawa nagtitinda ka, medyo mahal yung paninda mo dahil nag-ubos ka ng oras diyan, nag-effort ka kung paano mapaganda, mapasarap o mapa-quality yung iyong produkto. Tapos sasabihin lang sa'yo nung bumili sa'yo na napakamahal ng paninda mo, so ngayon maapektuhan ka. 'Di ba? Hindi ka na naniniwala sa sarili mo, ngayon papasok, maniniwala ka na sa sinasabi ng iba. Hanggang hindi mo na napapansin na sinusunod mo na yung sinasabi ng ibang tao, nawawala yan yung sarili mong diskarte, nawawala ka na sa linya. Sa tulad natin na nagninegosyo, alam natin na napakadami nating kakumpetensya, ano? So, hindi naman natin sila kailangan na galingan o lampasan. So, ituloy-tuloy lang natin yung ginagawa natin araw-araw. Hindi natin kailangang murahan yung paninda natin para lang maubos, para lang mabili, para lang masabing tayo ang magaling. Hindi po pwede yon. Dapat gawin mong quality yung paninda mo para mas mabenta mo pa siya ng mahal. Pansinin nyo, napakadaming mga excited na negosyante na gustong gusto makapagsimula. 'Di ba? Habang ikaw naman na nakapagsimula ka na, tapos ang hina mo naman dumiskarte. 'Di ba? Sayang. Kasi dapat pag nagsimula tayo sa negosyo, buo yung loob natin. 'Di ba? Buo yung paninindigan natin kasi sinimulan natin 'yan. Nangarap tayo, pinangarap natin 'yan. Yung mga nakikita natin sa kalye, sa ibang tao na namomotivate tayo, ginusto natin 'yan, 'di ba? Pumasok sa ulo natin 'yan, pumasok sa puso natin na gusto natin siyang gawin. Tapos pag nandyan ka na, papabayaan mo na lamang. 'Di ba? Hindi mo na siya aalagaan, nakikinig ka na palagi sa iba, sa opinion ng iba. Kukunin mo lang sa opinion ng iba yung alam mong makakabuti sa negosyo mo. Pero pag alam mong makakasira at hindi nakakatulong sa business, tigilan mong makinig sa iba. Dahil ikaw pa rin ang magaling. 'Di ba? Isipin mo palagi ikaw yung magaling. Pero sa isip mo lang yun, i-apply mo lang sa sarili mo yun na ikaw magaling. Hindi mo sasabihin sa ibang tao na, oy, mas magaling ako sa'yo. Hindi ganon. Yan. Ang ibig kong sabihin sa inyo, galingan nyo. Dito naman sa negosyo, napapansin nyo yung ibang mga negosyante. Mahal ang paninda nila, pero bakit tinatangkilik? Bakit napakabili? Ayan, isa na dyan papasok yung quality ng paninda, di ba? Yung lasa ng paninda. Kaya ikaw, kung ikaw ay nagtitinda, kailangan mo laging unti-unting i-upgrade yung mga tinitinda mo. 'Di ba? Mas lalo mo siyang papasarapin, mas lalo mong pagagandahin yung ginagawa mo sa business mo para mas mabibenta mo siya ng mas mataas. Kasi wag mong sasabihin na ganito lang benta ko. Tama na to, pang masa lang. 20-20 lang or piso lang ang isa, ganyan, dos lang kasi iniisip mo palagi yung mga bumibili sa iyo, Iisipin mo din palagi minsan yung sarili mo. Bakit ka ba nagnegosyo? Bakit mo sinimulan yung business mo? Para ba kumita ka or para lang makabante ka araw-araw? Yan, mamimili ka lang naman dyan eh. Siyempre tayo, kung totoong negosyante ka, kaya ka nagnegosyo dahil gusto mo din kumita, gusto mo din umasenso, gusto mo din mabili yung mga gusto mong bilihin. Gusto mo din matupad yung mga pangarap mo. Napakadami mong gusto kaya mo ginagalingan, 'di ba? Kasi madami kang gusto sa buhay. Pero kung sapat na sa iyo, halimbawa, yung kunting income lang kasi nga sabi mo ayaw magbenta ng medyo mahal, okay na 'yan sa iyo. So minsan isipin mo din yung sarili mo. Alam mo naman sa sarili mo na napapagod ka. Nauubos ka minsan, napupuyat ka, nahihirapan, 'di ba? Kailangan yung business pag nasimulan mo,
pag-aralan mo na pasayahin ka ng sarili mong negosyo. 'Di ba? Unti-unti. Lalo ngayon, sa panahon ngayon, pagpahina-hina ka, pabagal-bagal ka, patakot-takot ka, paiyak-iyak ka. Nako, pupulutin ka talaga sa kangkungan. Napapansin nyo, pera ang basihan ngayon. Pag wala kang pera, asan ka? 'Di ba? Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Pag walang-wala ka, wala kang malapitan. Pero pag meron ka, malalapitan ka, nandyan lahat sila sa'yo. 'Di ba? Napakahirap nun. Pero pag walang-wala ka, asa na? Sinong tutulong sa'yo kundi sarili mo? Kaya wag kang makikinig sa iba, nanggigigil ako sa'yo. Palagi ka na lang sumusuko sa mga binibigay sa'yo na opportunity. Kasi lagi ka nakikinig sa iba, paulit-ulit kung sinasabi sa inyo yan na walang tutulong sa sarili nyo, kundi sarili nyo din. Hanapin mo palagi yung best mo. Isipin mo palagi, ang daming naghihirap na tao. Ang daming mga hindi nakapagtapos, ang daming mga nakapagtapos. Asan yung mga nakapagtapos? 'Di ba minsan nahirapan sila sa buhay. Kahit nakapagtapos sila, hirap na hirap sila sa buhay. Mayroon namang hindi nakapagtapos na maalwan yung buhay. Ayan, nasa tao na lang talaga, nasa diskarte nyo lang nagagawin. Ikaw naman ang mamimili kung saan ka, 'di ba? Kung kontento ka na diyan, okay ka na diyan sa kahit isang tuka araw-araw, so nakakasurvive ka, so nasa sayo yan. So para lang sa akin, gusto ko lang i-share sa inyo, kasi total, nandito na din naman tayo sa linya ng pagninegosyo na kahit pa paano, umaaba-abante tayo. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga dapat nyong gawin bilang isang small business owner, 'di ba? Yan. Huwag nating mamaliitin yung sarili natin kahit vendor lang tayo. Hayaan natin yung mga nagsasabi na vendor lang yan. Sahod niya 100, 200 a day. Hayaan nyo lang yon. At wag na wag nyong ipapaliwanag ang sarili nyo sa ibang tao. Kayo ang nakakaalam. Yan ang wag na wag nyong gagawin pag kayo nandito na sa business, ha. Wag na wag kayong mapipikon sa sasabihin ng iba. Wag na wag nyong sasabihin. Kasi kayo nakakaalam dapat nyan. Habang marami kang naririnig na mga negative, gamitin mo yan para maging positive yung mga pangarap mo. Habang marami nagda-down sa'yo, yun yung panghugutan mo ng lakas ng loob. Ipakita mo na kaya mo. Kasi pag pinanghinaan ka, tas dinadown ka, masaya sila, matutuwa sila. Si ganyan gano, di ba? Masaya sila dyan. Totoo yan, sa totoong buhay natin ngayon. Kaya ikaw, imbis na matakot ka, magmukmuk ka. Laban mo yung pangarap mo, may paa ka naman, may kamay ka naman. Ang dami nga dyan mga hindi kumpleto, pero asan sila? Lumalaban ng patas kahit nahihirapan. What if ikaw na kumpleto? Asan ka ngayon? 'Di ba? Huwag kang masasaktan sa mga sinasabi ko, ha? Pinapalakas ko lang yung loob mo. Kasi napakadaming mahirap na Pilipino, ang hirap tingnan, ang sakit sa mata. Tapos ngayon, 'di ba? Napapanood niyo naman yung mga balita. Sinong kawawa? Tayong mahihirap. At ito pa, ang lagi kong paalala sa inyo, Huwag kayong pakakampante kung malakas ang negosyo nyo. Mag-ipon kayo na mag-ipon, magsinop kayo na magsinop. Dahil darating yung time. Dahil natapos mo tong video na to, yung maliit mong negosyo na hinahawakan mo, lalaki yan. At sasabihin mo sarili mo na hindi ka makapaniwala na nandyan ka na. Hindi ka makapaniwala sa sarili mo na kaya mo pala. Na-inspire lang din ako sa iba at pinanghugutan ko lang yung hirap ng buhay ko noon. Pero ito ako ngayon, kahit nahihirapan, hindi tayo nawawalan. I-share mo ang video, ha, hanggang dito na lang.